Wakas ng panahon. Kasaysayan ng Islam. Paalaala. Mga kasalukuyang pangyayari. Mag-subscribe at sumali sa amin para sa pinakabagong updates. Pakiulit ang mga pangunahing at maliliit na palatandaan. Ipaalam mo sa amin, Sheikh, wala ang iyong aklat sa aking bansa ng paninirahan. Lahat, kailangan ng gabay, tulungan niyo kami, alang-alang kay Allah. Kaya, sa kasalukuyang digmaan, yung kasalukuyang okupasyon ay magtatapos gaya ng ipinahayag sa Surah Al-Isra. Sa Surah Al-Isra, Surah Bani Israel, mababasa ninyo ang unang 12 talata ng Surah Al-Isra. Basahin mo ang Surah Al-Hajj. Sa Al-Quran Al-Karim makikita ninyo na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaalam sa atin tungkol sa katapusan ng kasalukuyang pananakop. Nang kausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Bani Israel, sinabi niya, kayo ay magdudulot ng kaguluhan sa mundo ng 2 beses. Maraming ulama, ang mga tulad nina si Sheikh Mutawali Al-Sharawi rahimallah at iba pa, binanggit nila na ang pangalawang pananakop ay ang pangalawang katiwalian at ang ikalawang katiwalian ay magtatapos. At kahit na ayon sa ang Torah, ang meron tayo ng Torah, Alikut Tamin, ang ika-8 dekada ang wakas ng pananakop. Naway gawin itong totoo ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging totoo. Kaya ang kasalukuyang okupasyon ay magtatapos at naniniwala ako na ito'y magtatapos bago lumitaw ang ginto sa Euphrates. Matatapos ang okupasyon at hindi nila makakamit ang kanilang layunin ng mas malaking Israel. Hindi iyon makakamtan at hindi nila gibain ng Al-Masjid Al-Aqsa Sharif. Pagkatapos mangyari ito, pagkatapos magaganap ang digmaan ng ginto sa Euphrates, lilitaw ang Sufyani, at pagkatapos ay lulunukin ang hukbo ng Sufyani sa Madina Munawwara, at pagkatapos noon, paglitaw ni Al-Imam Al-Mahdi